Uunahin natin, partner, yung bad shot o yung ano to? Yung droga. Bad shot. Bad shot. Oo. Bad shot! Sino? Bad shot! Sino? Ah? Ay, talagang kitang-kita naman. Bad shot din sa akin. Yan ang pasilip na sagot ni First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni Liza sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Tune In kay Tunying. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara, pero meron daw siyang hindi matanggap. Oo. At nahahalata na po halos lahat. Oo. Yung relasyon between sa unang ginang at pati sa ating pangalawang Pangulo. Yun. At ang tanong, bakit kaya ganon ang unang ginang sa KVP. Oo. Pero partner, sabi ko nga, may ang taong bayan, ang publiko, may kutob na. 'Di ba? Sa kung ano man ang namamagitan ngayon between Vice President Sara Duterte at ang ating ang First Lady. 'Di ba? Nung palang kailan ba 'yun pumunta si Pangulong Marcos sa ibang bansa at pagkatapos inisnap ni ano to? Pagdating pa lang nina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang departure ceremony sa Villamor Air Base, kanina bago lumipad pa Hanoi, Vietnam, ramdam na ang matamlay na pakikitungo ng First Lady kay Vice President Sara Duterte. Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. Hindi naman na nahagip ng kamera kung nag-uusap ba ang dalawa. Gayunman, pareho silang special mention sa talumpati ng Pangulo. We must complete this by greeting our First Lady. First Lady Luis Marcos and our Vice President Sara. Pagkatapos ng talumpati, nakitang nagbeso sina Pangulong Marcos at VP Sara. Unang pagkikita nila yan matapos ang mga maanghang na patutsyada ng mga Duterte kay PBBM. Sinubukan namin kunan ng komento si VP Sara pero hindi siya sumagot sa media. Hi ma'am. Comment lang ma'am. Kung ang Pangulo at Bise ay nagpansinan, hanggang sa mismong pag-akyat sa eroplano, halatang nagkakailangan sina Liza at VP Sara. Parehong nakapwesto sa may hagdanan paakyat ng eroplano sina Duterte at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kinamayan sila ni PBBM pero dumiretso lang ang First Lady. Sa isang punto, binalikan pa ni Liza si Bersamin at saka niyakap at bineso. Pagkatapos, nilagpasan lang ulit ng First Lady si VP Sara na noong kausap ni Pangulong Marcos. Nauna nang umakyat sa hagdan si Liza at di nagpaalam sa bise. Sa kabila ng gusot sa pagitan ni Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte pa rin ang itinalagang caretaker ng bansa habang nasa Vietnam ang Pangulo. Mananatili si PBBM sa Hanoi hanggang bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ayoko naman sabihin inisnab. Inisnap, pero hindi pinansin. Yun. Hindi lang parang gano'n na yun, partner. Parang sabi, partner. Ang hindi mo pagpansin sa isang tao na dati mong close eh. For me kasi, partner, yung inisnab, yung para bang... ganyan. Yan, yung musa naka... Parang gano'n. Tapos yung mata umiikot-ikot. Oo, parang... Horror naman yan. Horror. Parang gusto nang sakalin. Di ba? Ano, partner? Parang hakmalin. Oo. Sa akin lang, parang deadma. Iba yung sa akin iba yung snub, iba yung deadma. Parang ang deadma. Iba, partner kung titignan mo yung impresyon ng muka ng unang ginang, iba. Yung deadma kasi parang as if hindi ka nag-i-exist. As in dinaanan ka lang, parang hangin ka lang. Oo. Diba? Parang kay spirit na hindi ka napasin dire-diretso. Yun yung dinedma. Yung inisnap, para bang nakatingin sa'yo, tapos parang inirapan. Parang gano'n yan. So sa akin, tingin ko, dinedma lang siya. Dinedma lang. Ay, mga kayubi, tama ba ang aking Tama ba ang aking obserbasyon? No, bagay na baga daw sa akin yung pag-snap looks ko. Halloween style. Parang ano naman, kontrabida. Yun, ulit. Hindi, nakakatakot yun. Ulit.
Pero ano nga ba ang dahilan? Okay. Ano nga bang nasa likod nito? Kung bakit, ganun na lang ngayon, di ba, lamig ang unang ginang sa ating pangalawang Pangulo. Well, eto ang kanyang partner. Gusto kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, si cross the line. Ibig sabihin nun, wala nang reconciliation niya. Budget din sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon mo. Punta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even then, he never did that. Revelasyon sa programa ni Katunying. Okay, dun sa kanyang vlog partner. Nung tanungin siya kung kumusta ang relasyon nila, pati ni Vice President Sara Duterte, tahasang inamin ng unang Pangulo, partner, na batchat siya. Budget na siya sa akin. Batchat na siya. Sumama ang loob daw niya sa pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa isang prayer rally sa Davao City. Ito yung bago. Una. Ito ba yung una? Una, yung binansagan na bang-ag. Unang-una. Hindi, ito yung pangalawa sa Davao. Iba pa yun eh. Iba pa yun. Sabi prayer rally sa Davao City. Yung unang-una. Yung nasa hotel lang sila. Okay. Tama, no? Oo. Basta yung unang-una kasi doon unang sinabi ni dating Pangulong Duterte na mayroon tayong adik na Pangulo. Nandoon siya at nandoon si Senator Amy Marcos. Oo. Tama. Kasi after that, partner, Monday, alis ni Pangulong Marcos, PBBM, doon nagkaroon ng pagdedmahan doon sa airport bago mag-departure. So kasi napansin daw ni First Lady Lisa Araneta Marcos nung binanggit ni dating Pangulong Duterte na bangag ang ating Pangulo, abay tumawa ang pangalawang Pangulo. Tumawa ito. Yes. So anong ibig sabihin nun? Ba't siya tumawa? Samantala, ayon sa unang ginang, naging mabait siya sa lahat ng oras sa Vice Presidente. Pero lumampas na ito sa hangganan. Kaya hindi na niya napigilan. Kasi both pareho sila, pati ng kanyang ng ating Pangulo, maganda naman daw yung pakikitungo, yung relasyon. Bakit, partner, ganito ang nakikita nilang mga ginagawa ni Vice President? Actually, sa akin lang, partner, di ba? Nag-start lahat to talaga, confidential funds talaga, partner. Kung iisipin mo, mga kaibito, pag in-analyze mo, di ba? Yung sabi ni Tay Amig, dapat daw sana umiyak ang Vice President nung sinabing bangag ang Pangulo. Tingin ko paano ba to? Hindi ko alam kung tama ba yung basa. Diba? Kasi napanood ko yan, partner. Na-content ko din siya. Pero sa akin, sige, start natin doon sa confidential funds, partner. Doon pa lang, nung nagsasalita na si Pangulong Duterte sa gikan sa masa, tingin ko, napinagtanggol siya. Pinagtanggol si VP Sara patungkol doon sa confidential funds. Di ko alam ano ba ang relasyon ni VP Sara sa tatay niya, kung gaano ba sila ka-close, kung paano ba sila magkaroon ng usapan na pigilan, wag ganito, wag ganyan, or to each his own lang ba sila? Parang gano'n ba? Walang pakialaman kung ano sasabihin ng iba? Or ano sasabihin ng isa at anong gagawin ng isa? Hindi ko dapat hindi gano'n. Diba? So, anong nangyari dito, partner? Siyempre, nagkainitan, tapos nadamay pa yung SMNI, meron pang PI. Ala? So, nasama doon sa unang rally. Nung sinabi nito, kasi ang unang-una palang issue nito, mga ka-UB, pulveron.
Pulveron issue to. 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM. Sana nga hindi totoo. Pero kung meron naman yan at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan. He should come clean. Kung siya'y aamin siguro, no, dahil eventually lalabas at lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika, mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan. Siguro, kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan. Pero dapat hindi lang pag-amin. No? Kung totoo na talagang siya'y gumamit, kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya. No? Kasi ako naman, kung ginawa niya yan bago siya naging presidente, baka naman pwede naman siyang mapatawad, no? Kung mapapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon. Dahil napakadelikado naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. Ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan. No? Maraming beses na bumabalentong ang presidente. Hindi nga natin alam kung bakit gano'n. No? Pero baka nga, kung totoo itong pulboronic video na ito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalentong. No? Dahil talagang hindi nasa tamang pag-iisip. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM ng pulburon, yung isyong pulburon, and ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video? What would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan video. Well, I can say that hindi lang leader dito, karaming mayor dito nagpo-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Okay? Yung una, na hindi lang... Nung nakarang taon pa ito. Yung issue ng Fulboron. Kung tutuusin, doon pa lang, dapat sumama na nga yung loob eh. Dapat doon pa lang sa Fulboron issue, sumama na yung loob ni Pangulo, ng pamilya ni PBBM. Bakit? Partner, nagpupulveron na nga yung issue. Di ba nagpamigay pa siya ng pulveron sa bata? Merienda ko. Hindi sa'yo na yan lahat. Araw-araw. Monday, Tuesday, Sunday. Isang linggo. Pag-ibig. Pulveron. Tapos parang meron siyang pahiwatig about that di ba? Kung tutuusin nyo mga kayubi, dun pa lang, hindi na naging statesman si VP Sara. Hindi niya na dapat sinakyan. Especially nga, ayan, sabi nga ni First Lady, Lisa, na pinagtatanggol ka di ba? Kung tutuusin mga partner, tingin ko talagang hindi mahindian ni PBBM si VP Sara. Kasi humingi siya ng ginamit yung confidential fund, yung sa contingency fund ng Pangulo. Tandaan mo yun? Yeah. Doon nga nanggaling yung 125 million. Dahil, hinihingi. Hindi nga inaprubahan din. Hiningi, unang-una, na naibigay December. Parang hiningi na yata niya as early as September or August 2022. Tandaan natin kailang siguro partner, kasi hindi nga pwedeng from contingency funds, gagawin mong confidential funds, hindi nga daw siya ayon sa batas. Vice President Sara Duterte confirms making a request for the controversial 125 million peso confidential fund of her office last year. The amount was part of the 221.4 million peso budget transferred to the Office of the President by the Department of Budget and Management in December 2022. During the hearing of the Senate Committee on Finance on the OVP's proposed 2024 budget, Duterte explains her office has requested the secret funds as early as August 2022. The Office of the President charged to Contingent Fund 2022 and transferred to the Office of the Vice President 221,424,000 pesos. Is this a correct factual statement, Madam Vice President? Mr. Chair, Your Honor, I cannot answer to the amount. The amount is correct.
Yes, the amount is correct, and that is correct. We requested confidential funds to the Office of the President as early as August 2022, and we were only granted the confidential funds on December 2022. However, Pimentel points out that the confidential fund did not exist in the 2022 budget of the OVP. Parang na-augment, for year 2022 kasi ito eh, there was no item in the OVP budget for confidential expense in year 2022. So it's not even 1 peso, it's nothing, it's zero, and then it's not even mentioned in the line item budgeting for the OVP. And yet, at year's end, calendar year 2022, we will now have an entry of 125 million pesos charged to a line which did not exist at the very beginning. Duterte reiterates her office's request for the secret fund was granted by the Office of the President through the DBM. I think the Department of Budget and Management can better answer the question of the transfer of funds from their source to the Office of the Vice President. However, but nevertheless, we complied with the reportorial requirements of the use of the funds as confidential funds. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro earlier claimed that Duterte's office spent the 125 million peso confidential fund in just 19 days, from December 13 to 31, 2022. Pero hindi siya, feel ko lang mga kayubiya, kayo pakibasa, hindi siya mahindian eh. Kasi nirequest niya yun kay PBBM. Diba? Nirequest niya yung 125 million. Pero dumating at napagbigyan siya December. So dahil matatapos na yung taon at nandun pa yung 125 million na ibinigay sa kanya ni PBBM from the contingency funds, ginastos nga ng 11 days. O yun. So doon nagkaroon ng kontrobersya, partner. Diba? Doon nagsimula lahat-lahat ang alitan ng mga Duterte sa ngayon ng administrasyon. So doon nag-start sa confidential funds. Kasalanan ba ng Pangulo yun? Actually, dapat nga hindi binigyan eh. Dapat hindi pinagbigyan si VP Sara nun. Kasi contingency funds yun. Sabi mo nga, pinagbigyan pa siya. Galing pa yun sa Office of the President. Yes. Yung pondo. Na kung tutuusin, sabit dun si si Pangulong Marcos. Doon sa nirequest ni VP. Pero hindi niya Sara. inisip yun. Hindi niya inintindi. Binigyan niya ng 125 million. So anong mali doon? Bakit nagkaroon siya ng sama ng loob? Ay, hindi doon na sama ng loob niya kasi binigay eh. Binigay, di ba? Ang sama na ng loob niya, partner. Doon sa pag-question. Na-question na kasi ng 11 days lang. Pero ang kumu-question naman doon sa kung paano niya, ang Kongreso. House. Saka Senate after. Kaya diba? Anong kinalaman ng Pangulo doon? Okay, di ba? Hindi na nabigyan ng confidential funds ang DepEd at VP, Office of the VP. The House of Representatives gives in to public clamor and commits to remove the confidential funds allotted to Sara Duterte's Office of the Vice President and Department of Education in the proposed 2024 budget. In a statement, House Appropriations Committee Chairperson Zaldi Co says the funds will be realigned to augment the budgets of government agencies addressing tensions in the West Philippine Sea. Co adds the House is still looking at other sources of funding. In the proposed 2024 budget, the OVP has allotted 500 million pesos for confidential funds, while the DepEd asks for 150 million. Party leaders in the House say the beneficiaries of the move would be the following agencies. Which is tama lang naman eh. Hindi naman, wala naman kayong gagawin. Hindi naman kayo hindi naman kayo kailangan na makipaglaban sa mga terorista, di ba? So, ang nangyari, partner, because hindi siya nabigyan, naging issue siya. Okay. Doon nagalit si Pangulong Duterte sa mga congressmen, sa speaker, especially sa speaker. Okay. At doon nga napagbantaan, pero hindi daw pagbabanta yung kay Representative Franz. Binira ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si House Speaker Martin Romualdez. Sa gitna po yan ng pagsisiyasat ng Kamara sa hiling na confidential fund ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Giit po ng dating Pangulo, dapat ding i-audit ng Kamara si Romualdez, lalo pat bumebuelo umano ang Speaker para nga tumakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas. Sagot naman ng House Secretary General, pasado raw po sa COA ang Kamara. Lagi raw silang bukas sa audit dahil walang confidential at intelligence fund umano ang House of Representatives. So doon nag-start. Tapos, because of that,
Diba? Lumalaki na rin yung issue tungkol kay Speaker sa mga nagastos niya, sa mga expenses niya, sa mga trips, partner abroad. Travel expenses. At doon pumasok ngayon yung issue ng anong program nila ka Eric Celis? Saka ni Doc Badoy, doon. Kaya nagkaroon ng hearing. Ang SMNI episode na ito na may patanong na pamagat na Speaker Romualdez, inabot ng 1.8 billion pesos ang travel expense ang naging sentro ng pagdinig kanina ng House Committee on Legislative Franchise tungkol sa umunoy fake news ng SMNI. Pinunayan ni Quezon Representative J.J. Suarez ang idinipensa ng legal officer ng istasyong pag-aari ng Suarez Sub Media Corporation. Walang fake news at nagtatanong lang naman daw ang anchor ng programa. Sophie, ang nangyayari, ang pakiramdam nila Pangulong Duterte, ginigipit sila. So, yon, di ba? Kaya tuloy, lumaki, nagkaroon ng prayer rally. Kasi, ibabalita na yung PI, confidential funds, naging issue to Gumagal, lumaki na siya. At doon niya sinabi, kasi bago pala yan, yung pulburon. Sinakyan ni VP Sara. Di ba? Pero partner, yun nga, ang ang pinagtataka, bakit napunta ang partner issue kay BBM? Kay PBBM, kay Pangulong Marcos. Kasi syempre, feeling nila partner. Isang salita lang ni PBBM. Diba? Pwede naman niyang sabihan na, bigyan niyo ng confidential funds. Parang ang dating, eto pa, parang dapat kampihan. Sila? Oo. Hindi. Isa yan partner Eto lang din ang partner. May separation. Oo. Diba? Independent body yan partner Diba? Bakit kailangan makialam iba ang mga administrasyon noon, iba din yung kanyang administrasyon. Di ba, partner? Kayang-kaya ng panahon ni Pangulong Duterte na kung ano sinabihin niya, click lahat yan pati sa Kongreso. Na kaya nga Hindi pwede ngayon Kasi ang dating... Dapat sanang inisip nila. Siguro inisip na pag presidente ka, you can do everything. Ibinigay na nga yung pondo na galing dun sa kanyang opisina. Dahil alam niya na ang hinihingi ng opisina ni Vice President, talagang hindi mangyayari doon sa mababang kapulungan. Sa katandaan mo, partner, sino ang nagpahinto sa tanungan tungkol sa budget? Si Sandro. Marcos. Di ba siya yun ang hindi na dahil parliamentary courtesy? Thank you very much for the presentation from the Office of the Vice President. Madam Chair. The Chair recognizes Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Yes, in line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, We have Madam a motion Chair. duly seconded. We have a motion duly seconded for the termination of the budget of the presentation of the Office of the Vice President. Madam Chair. We have a motion for the objection. The Chair now calls for the division of the House. Those who are in favor for the motion to terminate the discussion for the Office of the Vice President, please raise your hands. Secretariat is requested to please count the votes. We have 21 members of the Committee on Appropriations manifesting for the approval of the motion. The Chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Madam Chair, may we have a manifestation? Let us May I proceed. have a manifestation, This Chair, Madam Chair? would like to turn over to Senior Vice Chair Estela Quinto. Correct. So tingin ko with that, partner, syempre lumaki na. At ang dating, kaya nga tinawag niyang tambaluslos. Itong iniisip niyang hindi niya kakampi. Dahil ang baluslos ka, tigilan mo na daw, tambaluslos. Iniisip niya siguro ito si tambaluslos, close kay Pangulong Pangulong Marcos. So, di ba dapat nagkakaisa? And the thing, pinagkakaisahan si VP Sara dahil malakas. Para ba ang dating, next president, kaya pinipin down nyo kasi kayo yung gusto nyo tumakbo. Ganon ang connection. Sa politika pa rin. Hinahalo na ng politika. Oo, nagkakahaluan na ng politika. So with that, because of the pulveron, walang video, walang maipalabas, pasok naman ulit si Pangulong Duterte doon sa unang prayer rally. Doon niya sinabi. Ang problema, mga kayubi, kung napanood nyo to, pagsabi kasi ni Pangulong Duterte about that,
na-focus yung camera kay VP kay Sara. Senator Amy at saka kay VP Sara na nagtatawanan sila. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why, sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos, bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putinang yan. So kung ano man yung pinagtatawanan nila, hindi natin alam. Oo. Wrong timing siguro. Pinagtatawanan nila siguro si Pangulong Duterte kasi pag si Pangulong Duterte nagsasalita, all ears naman lahat yung audience eh. Correct. So most probably nadinig nila. Or kung may pinagkukwentuhan sila, wrong timing yung cameraman. So kasalanan ng cameraman. Kasalanan ng cameraman. Baka hindi pala siya tawa-tawa. Baka ang tinatawanan niya, may kwento si Senator Amy. Baka may ibang topic sila. diba? Habang nagsasalita. Nagmamaretesan silang dalawa. Tapos biglang natsyempohan yung tawanan. Ayun. Yun yung kita. Diba? So, dapat magalit pala dun sa camera. Yes! Kasalanan. Alam mo kung bakit? Kung hindi na focus si VP Sara na tumatawa habang binanggit na bangag or adik si Pangulong Marcos, walang ganitong bad shot. Walang magiging mali siya doon. Walang bad shot. Diba? So, anyway, partner, kahit hindi na nakunan ng camera si VP Sara, naiintindihan ko yung sama ng loob ni First Lady. Bakit? Asawa ko yun eh. No. Tapos sasabihan mo ng ganun. Hindi na, kung ordinaryong tao nga, masasaktan ka na. What more, Pangulo natin to? Hindi naman galing kay VP Sara mismo yung salitang bangag. Yun na nga. Ang tatay naman ang nagsabi. Sabi mo nga, nagkataon lang na timingan na habang binanggit yung salitang bangag, na-focus yung camera. Diba? Dapat ang bad shot pala dito si cameraman. Okay. Diba? Hindi kasi part na ganito. Kung titignan mo yung mga sagot ni PBBM, lahat talaga, diba, parang iba negatibo na, ba't walang comment and everything, talagang tanggol pa siya kay VP Sara. Parang walang masamang tinapay. Yung word, diba, sa Tagalog. Parang pag sinabang wala kang negatibong nakikita sa tao, walang masamang tinapay siyang nakikita. Kay VP Sara. Para bang kung ginagawa niya yan, okay lang, hindi niya yan role eh. Pag huwag yun ang piliti o salita or what, diba? Pero partner, tatay mo yung nagsasalita. Actually, hindi lang tatay mo, buong pamilya nyo. Diba? Kung papaano, urut-urutin yung sinasabing pag gamit ng pulburon. Hindi lang yan, partner. Marami na silang pinaakyat sa stage. Nandiyan na si Atty. Vic. Nandiyan na si Atty. Harry Roque. Paano ba naman? VP Sara, di ba? Kausapin mo yung mga tao mo na protect the president. Yun yung dating, partner. Pero hindi niya pinoproteksyonan. Ito, basa ko wag kayo magagalit, mga kayubi Baka iba yung basa ko sa basa nyo. Hindi niya ito pinipigilan. It's either, wala siyang ito lang wala siyang pakialam, apathetic, or kasi kapag nag-snowball to, siya makikinabang.